Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako si Angelica Sarsalejo ng Porto Kitchen dito sa Tigaon, Camarines Sur. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, kayo ang pinagmumulan ng lahat ng mayroon kami at kayo rin ang nagbibigay ng mga oportunidad upang kami ay maluwag pang makapagbigay sa iba. Dalangin po naming buo naming ipagkatiwala sa inyo ang aming pananalapi upang kami man ay makapag-bless din sa iba sa pamamagitan ng inyong blessing sa amin. Nais naming pamahalaan ang halagang inyong ipinagkaloob sa amin, kaya't nawa itulungan nyo kaming ayusin ang kayamanang ito na galing din naman sa inyo. Muli ay amin pong iniaalay ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. At para sa salita ng karunungan, hindi lahat ng makinang ay ginto sapagkat may sariling kinang din ang tanso. Magandang umaga po! Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado at tayo po'y tumalo na nga sa buwan ng Agosto, August 5, 2023. At dahil dyan, welcome po sa Season 5. Yan, Episode 31 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang po by any chance, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Sa pamamagitan po ng Facebook, hanapin nyo lang po yung 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. At syempre, sa kanila mga may personal missionary radio or PM radio ang atin pong talapihitan. Ay sakto po natin yan sa 702 sa AM band. At syempre po, thank you so much po sa lahat ng mga well-wishers natin when it comes to Maunlad na Pilipino. Lalo na po sa mga nag-iiwan ng kanilang mensahe, mapa-pribado man or publicly sa pamamagitan po ng ating program link. Greetings po kay Ma'am Edith Paglinawan. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Edith. Sana po ay kayo po ay nasa maayos na kaligayan. Ayun nga po, so good morning, Ma'am Ella. More power sa ating mga magigiting at dakilang mga farmers at fishermen. Stay safe and healthy. God bless MNP. Ayun nga po, no, mga nakaraan na medyo, hindi lang medyo, masama po talaga yung lagay ng ating panahon at kami man ay syempre hindi ligtas. Wala po sa ating, kumbaga, tinatawag na waterproof. At dahil po dyan, nais po nating palalahanan ang ating mga kababayan, mga nakakapakinig po sa ating programa. Lagi po tayo mag-iingat. Huwag po nating pababayaan na tayo po ay magkakasakit buhat po ng pagiging, maambunan. Ayan, na kaligtaan ko po ang aking naisabihin. Pero ayan nga po, lagi po tayo mag-iingat. At lagi po tayo magpapalakas ng ating resistensya. Lalo na po, sinundan natin ang buwan ng nutrisyon. Ayan nga po, no? So, counting plug, ang DA po ay merong official newsletter. Ang pangalan po nun ay Agi Trends. Ayan.
award-winning na Agitrends po ay matatagpuan po ninyo ang e-copy. Hindi nyo po kailangan pumunta pa sa DA Central Office, pero kung kayo'y mapapadaan ay syempre welcome po kayo na bumisita sa Information Division kung saan po nakabilang ang ating programa ang Maunlad na Pilipino at kami po ni Naimari at Kajan upang kumuha po ng ating mga IEC materials kung kayo po'y mapapadalaw. Pero ito nga pong Agitrends, mga ka-agri, ay pwede nyo pong ma-access sa ating DA website. Ayan, ang anong tawag mo dito? Online copy, e-copy, ika nga po no, sa ating mga makabagong termino. At sa pamamagitan po niyan, yung mga artikulo po natin na sumusuporta sa ating sektor ng agrikultura at pangisdaan ay maaari nyo pong basahin. At dahil pumasok na rin, bago ko lang palagpasin ng impormasyon natin tungkol sa buwan ng nutrisyon, ito lamang nakaraang Hulyo, yung Agitrends po natin nag-feature po siya ng nutrition, on nutrition po in agriculture. So ito na nga po, tatalon po tayo doon sa 8 pahina po. Ay hatid po ng Agitrends ang Pitak. Ayan po ang ating tanging pahina mula sa magazine na ito or newsletter rather ng Department of Agriculture Central Office na amin pong inihahatid sa publiko sa wikang Filipino Tagalog. At dahil dyan, shoutout po kay Marites Madera ng DA AFID na isa po sa mga nagtataguyod po ng ating wikang Filipino sa DA sa pagiging lupon niya po sa Komisyon sa Wikang Filipino, once again in collaboration po ng KWF sa DA. At syempre po alam po natin na ang Agosto ay buwan ng wika, kung kaya't atin po itong binabanggit dahil atin pong pinagpapatuloy ang paggamit ng ating sariling wika sa mga transaksyon ng ating gobyerno. At DA po ay aktibo pong katuwang ng KWF sa pagsusulong ng ating minamahal na mga wika. At alam nyo po ba, hindi lang syempre Tagalog ang Filipino. Pero ito po yung aming lengguwahe dito sa programa. Meron po tayong mga katuwang na mga farmcasters sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at sila po sa pamamagitan ng ating iba pang wikang Filipino ang naghahatid sa mga lokal na lugar sa ating bansa sa wikang ating nauunawaan at patuloy na nagbubuklod sa atin bilang isang wikang Filipino. At ngayon nga po, with that being said, tayo na po ay dadako sa ating episode topic ngayong umaga. Ang makakasama po natin, katuwang po natin ng DAATI or ang Agricultural Training Institute para po sa kanilang segment dito sa ating programa, ang Agri on Air. So, dahil malamig po, no? Palamigin pa natin. Chill lang, it's chilly. Kasama po natin or makakasama mamaya-maya lamang si Binibining Angelica Sarsalejo, ang owner po ng Porto Kitchen sa Tigaon, Camarines Sur. Ayan. So patuloy po tayo. Bukod po dyan, aabangan din po natin ang editorial ni Kajan Enriquez, maging ang mga regions on the go. Katawang po ang mga nabanggit ko kanina lamang, ang atin po mga kasamahang Farmcasters at ang ating agri-history at Farmtastic Pinoys na hatid po sa atin ni Imari Vergara. At gayon din, katuwang naman po natin ang Philippine Rural Development Project, ang Unlad Komunidad. Ay, syempre po, wala pa po yan. Isa pong oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At dahil nga po dyan, atin na pong isa-segue sa bahagi tungkol sa business mission na kumbaga ay nagbukas po ng daan para po sa mga agri-partnerships, particular po sa bansa natin at sa Russia na mga kumpanya. Ano po ba yan? Ibabahagi na po yan ni Kajan Enriquez. Kajan! Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 5 sa buwan ng Agosto. O yan po, unang araw natin para sa buwang ito at tayo na sa pangalawa semester ng taong ito. Alam niyo po, ang isa sa magandang nangyari kamakailan lamang ay ang pagdaraw sa atin ng business mission ng mga Russian companies
mga kumpanya po mula sa bansa ng Rusya. At ito ay na-organize sa Ministry of Agriculture ng Russian Federation and Agro-Export Center na dumalaw kamakailan dito sa ating bansa. At dito rin ang naging kaganapang ito ay nilalayon na makapaghanda o makapagtulungan at hanapin ang mga potensyal na mga business opportunities sa pagitan ng dalawang bansa. Ang paglahok po ng Department of Agriculture sa misyon ay inaasahan na magbibigay daan para sa marami pang partnership at mga initiative na pakikinabangan ng Philippine agriculture industry. O yan po. Ang VCD Undersecretary Agnes Catherine Miranda ang kumatawan sa department at pinaabot niya ang ating pasasalamat sa Russian Federation para sa naginanap na bilateral trade ng Pilipinas. At dito rin nabanggit niya na ang Philippine agriculture exports sa Russia ay lumaki po ng 26% simula noong 2018 hanggang 2021. Sa naging pagbubukas po ng seremonya ay sinundan po ito ng tour, paglilibot po sa mga booths, may mga booths yan, na ang pagmamayari po ay 15 na agribusiness companies. At dito po naipakita yung mga produktong pinagbibili, yung binibili. May mga poultry products, may dairy, may pork, may wheat, at may grain, at meron pong tsaa. Ang maganda po dito, naipakita ang lumalabas po ngayong mga agricultural products mula sa Pilipinas. Kasama dito, pinakita po rin yan, ang pili, ang kalamansi, ang karijinan, at kasama ito yung nyug, coconut at abaka. At nabanggitin ni Undersecretary Miranda na ito po ay merong magandang capital investment opportunities sa cold storage at processing facilities para sa mga fresh at mga value-added farm products sa buong Pilipinas. Sinabi naman ni Director Paul Linson, dito pinakita niya ang mga guidelines para matiyak na ang mga pagkain at mga animal health safety ay mabibigyan maipapakita yung accreditation procedures para sa pag-export ng karne ng mga hayop. At dito po yung mga top agricultural exports sa Russia, yung mga produkto natin ay naipakita rin. Desiccated coconut, karajinan, banana chips, coconut milk, at Cavendish banana. Alam niyo po itong mga ganitong activities ay napakahalaga, napakaganda. Lalo na ito isang bansang kamukha ng Russia na maganda po ekonomiya. At ang kanilang napagtutuan ang katin sa atin ay yung pong mga agricultural products. Kung ito po yung nasimulan ngayon ng Russia, hintayin natin po sana ito po ay masundan pa ng iba't ibang bansa, na ang patangin pong aangkatin sa atin ay mga agricultural products sa ikauunlad ng ating mga kababayan. Ngayon po natin ito ating mga kasama para magbibigay ng balita para sa ating Regions on the Go. Francisco Department of Agriculture, Mimaropa, upang mapabuti ang communication strategy at higit na mapahusay ang pakikipag-ugnay ng Department of Agriculture, Mimaropa sa publiko. Nagsagawa ang Regional Agriculture and Fisheries Information Section ng Seminar Workshop on Social Media Ethics and Crisis Communication, ika-17 hanggang ika-20 ng Hulyo na ginanap sa lungsod ng Calapan, Oriental, Mindoro. Layunin ng gawain na lumikha ng isang boses na magpapakita ng vision, mission at goals ng kagawaran, matutunan ng mga kalahok ang epektibong pakikipag-usap at pagtugon sa mga panayam ng media at manawa ng social media ethics at code of conduct sa pagsagot sa mga tanong at reklamo ng mga kliyente. Nagsilbing resource speaker sa mga nasabing workshop si Assistant Professor 7 Melanie Moraga Liaño mula sa University of the Philippines Diliman College of Arts and Letters at kasalukuyang Director ng UP Institute of a Small Scale Industry. Sinimula ni Professor Liaño ang session sa Seminar Workshop on Social Media Ethics kung saan kabilang sa mga tinalakay niya sa loob ng 2 araw ang kahulugan, layunin at importansya ng branding, pagkakaroon ng ethical principles sa pagpapalaganap ng impormasyon at tamang pagtugon sa mga katanungan at hinaing ng mga kliyente.
Sa pagtatapos ng aktibidad, mensahe ni Regional Executive Director Engineer Maria Cristine Inting sa mga kalahok na dahil dito ay mayroon ng sapat na kaalaman at mahaharap at masasagot na nila ng maayos sa mga reklamo at katanungan ng mga kliyente. Nagsimula naman ang sesyon sa Seminar Workshop on Crisis Communication sa mensahe mula kay Regional Technical Director for Research and Regulations, Venner Dilig. Nagpahayag ito ng pasasalamat kay Professor Liaño sa pagbigay ng kahilingan o pagbigay ng katugunan sa kahilingan ng ahensya na maging lecturer para sa seminar na ito. Mahalagaan niya ang aktibidad sa paghahani ng communication strategy ng tanggapan, ganun din ang values at mission nito. Iba't ibang paksa ang tinalakay ni Professor Liaño kabilang na ang kung ano at paano matutukoy ang isang krisis, paano ito maiwasan ng pamahalaan at kung paano ito tutugunan. Sa pamamagitan nito, natutunan ng mga kalahok ang paggamit ng epektibong kasanayan upang mapangasiwaan ang posibleng krisis na maaaring maranasan ng ahensya. Bilang bahagi naman ng pagtatapos, ibinahagi ni Rapis Chief Baby Clarissa San Felipe ang kanyang mga pananaw sa mga isinagawang lecture, ganun din ang kanyang mga naging karanasan sa paghawak ng mga reklamo at pagbabahagi ng impormasyon. Pinasalamatan din niya si Professor Liaño dahil sa mga kalaman na itinuro nito sa tamang paghawak ng impormasyon at pamamahala ng krisis. Tinatayang nasa 30 kalahok na binubuo ng mga program coordinators para sa Facebook, mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at programa, kawani ng RAFIS at mga kawani ng Agriculture and Fisheries Information Division ng Central Office ay nakiisa sa Seminar Workshop on Social Media Ethics, habang dinuluhan naman ng 40 kalahok na binubuo ng mga miyembro ng Management Committee, RAFIS staff at AFID ang Seminar Workshop on Crisis Communication. Bilang pagkilala sa aktibong partisipasyon ng mga kalahok, binigyan sila ng sertipiko, habang si Professor Liaño ay nakatanggap din ng sertipiko ng pagpapahalaga at token mula sa kagawaran. Mel Francisco, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Mimaropa. J. Michael Bragas mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Sa pagtatapos ng selebrasyon ng Nutrition Month, ang Department of Agriculture ng Gitnang Kabisayaan ay nagsagawa ng Kadiwa Retail, kung saan binigyan ng kahulugan ang tema ng selebrasyon na healthy diet, gawing affordable for all. Ang pagsagawa ng Kadiwa, ito ay sumusuporta sa layunin na may sulong ang kasiguruhan sa pagkain at nutrisyon. Gayon din na matiyak na ang bawat Pilipino ay may akses sa ligtas at masustansyang pagkain. Sa mensahe ni Day7 Regional Executive Director Angel C. Enriquez, ang Kadiwa ay isang magandang proyekto dahil magbibigay ito ng oportunidad sa mga consumers na makabili ng masustansya, presko at abot-kayang halaga ng mga produktong agrikultura. Sinabi niya na kailangan may align ang mga programa sa resources ng lokalidad, subalit ito ay may malaking hamon sa ahensya. Dagdag niya na ang pagsali ng DA sa Caravan of Services ng Cebu Province na ginanap sa lungsod ng Alcoy ay magandang simula. Sa pamamagitan ng KNP, mailink ng DA ang mga magsasaka at mangingisda para may benta ang kanilang mga produkto. Ibinahagi ni Director Enriquez sa isang meeting ng Regional Nutrition Committee na ang pagtugon sa problema ng malnutrisyon ay hindi lang tungkulin ng DA, kundi bawat ahensya ng gobyerno ay may katungkulan din. Hinihikayat niya ang isa't isa na magtanim ng gulay sa bakuran na madaling patubuin at yung araw-araw na kinakailangan sa pagluluto. Bahagi din ng aktibidad ay isang feeding program na ginawa para sa mga bata ng Barangay Tinago, Cebu City na sinuportahan ng mga farmers group, National Nutrition Council, Cebu City Government at ng Barangay Tinago. J. Michael Bragas, nag-uulat mula dito sa The Central Visayas Region. Magandang araw. Ako po si Janina Brosas ng DARFO 8. Masayang tumanggap ng kani-kanilang diploma ang 300 magsasaka mula sa 6 na munisipyo ng probinsya ng Biliran sa kanilang pagtatapos sa School on the Air on Rice Farm Mechanization and Post-Harvest Operations sa pangunguna ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS. Ang nasabing programa ay umere sa loob ng 3 buwan sa isang lokal na radio station sa Naval, Biliran. Ito ay naglalayong maibahagi at mabigyang kakayahan ang mga magsasaka sa paggamit ng mga teknolohiya sa pagsasaka ng palay. Nagsilbi itong medium sa pagpapakalat ng impormasyon at isulong ang advokasya sa farm mechanization. Ipinaabot naman ni Director Andrew Orais ang kanyang pagbati sa mga farmer graduates at kanyang hinikayat ang mga ito na tumulong sa pagpapakalat ng kanilang mga natutunan sa nasabing kurso upang ang 300 na bilang ay patuloy na dumami pa.
Ang School on the Air ay isa sa matatagumpay na programa ng DARFO8 kasama ang Provincial Local Government Unit ng Biliran. Muli, ito po si Janina Brosas, nag-uulat mula sa DA Eastern Visayas. Department of Agriculture magtatayo ng 10 million proyekto para sa magsasakang apektado ng African Swine Fever. Upang mapabilis ang pagbangon ng hog reserve ng Davao de Oro, ang Department of Agriculture 11 ay magpapatayo ng 10 million ng Swine Multiplier at Technology Demonstration Farm Project sa Barangay Pasian, Mungkayo, Davao de Oro. Sa isang groundbreaking ceremony noong July 27, pinangungunahan ng Department of Agriculture, National Livestock Program at Agricultural Training Institute ang nagdagda ng Memorandum of Agreement kasama ang benepisyaryo ng nasabing proyekto. Kasama sa nasabing proyekto, ang probinsya ay makatatanggap ng 30 sow-level swine multiplier farm bilang nucleus breeder farm na nagbibigay ng direktang supply ng high-quality breeds sa mga rehistradong asosasyon, kooperatiba at mga pribadong grupo. Sa kanyang mensahe, pinaabot na Regional Technical Director Andres Alemania ang taus-pusong pasasalamat ng ahensya sa local government units na nagiging katuwang ng Department of Agriculture sa mabilisang aksyon laban sa ESF. Ayon pa niya, ang nasabing proyekto ay testamento ng whole-of-nation approach ng bagong administrasyon sa bawat serbisyo ng program para sa mga magsasaka at mangingisda ng bansa. Sa kanyang pahayag, pinuri naman ni Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga ang DA sa patuloy na suporta nito para sa sektor ng agrikultura ng probinsya at nangakong pangangalagaan ang nasabing proyekto. Ang nasabing programa, nagbahagi din ang ETI 11 ng 870,000 para sa implementasyon ng Province-Led Agriculture and Fishery Extension System o PAPIS. Layunin ng nasabing proyekto na mas mabigyan pa ang mga magsasaka at mangingisda ng probinsya ng sapat na tulong teknikal at sa marketing. Sa ngalan ng Farmcaster ng Davao Region, ako si Wilmer Turing ng probinsya ng Davao de Oro, nagbabalita. Anim na samahan ng mga magsasaka ang dumalo sa Phase 2 training on Agri-Enterprise and Development Training and Project Proposal Making ng Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development o DA-SAAD dito sa Rehiyon 12. Ang mga partisipante mula sa Kabulunan Highlanders Farmers Association o FA, Balnati Peace and Development Volunteers FA, Kamantulan Irrigators FA, Makat Peace and Development Volunteers FA, Maligdeg Agrarian Reform Beneficiaries and Diversified Farm Owners Association at Baluan FA. Pinangunahan ng SAAD team ang pagsasanay kung saan nag-imbita rin sila ng speaker mula sa Philippine Rural Development Project Enterprise Development Component sa Rehiyon 12 na si Ana Victoria Sua. Pinuno ng kaalaman ang mga partisipante sa financial management at pagpapalago ng isang negosyo. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, mas natutulungan ang mga benepisyaryong maging independent at mas napapalakas ang kanilang kapasidad sa management ng isang organisasyon. Ako si Carl Aguilion ng Region 12. Magandang araw. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Maraming salamat po sa ating mga farmcasters. At ngayon naman po nais nating batiin din ng maligayang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong taon. Or this month, actually, August 2023 po ang ating DA Bureau of Agricultural Research or BAR. Agri-History Time na with Marie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Kasalukuyan tayong sumasahimpapawid sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ito ang Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture o DA. Ako ang inyong segment host, Marie Vergara. Para sa isang ahensya ng gobyernong tulad ng DA, napakahalagang salik sa pagbubuo ng anumang panukala o programa
ang pagkakaroon ng research-based na ebidensya o datos. Kinikilala ng DA at ng pamahalaan ang kahalagahan ng pagsasaliksik sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa bansa. Ang misyong ito ang nagbigay daan para sa DA Bureau of Agricultural Research o BAR na idinaraos ang ika-36 na anibersaryo nito ngayong Agosto 2023. Naitatag ang DA BAR sa bisa ng Executive Order No. 116 Series of 1987. Mandato nitong tiyaking lahat ng inisyatibang Research and Development o R&D na may kinalaman sa agrikultura at pangingisda ay inuugma sa mga pangangailangan ng sektor. Kasama rito ang paghihikayat sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang agri-fishery stakeholders na makiisa sa R&D activities tungo sa pag-unlad ng agri-fishery-based industries. Ang DA BAR din ang naatasang pangasiwaan ang National Research and Development System for Agriculture and Fisheries o NARDSAF. Kasama rin dito ang pagbubuo ng mga programa at iba pang inisyatiba ng bansa sa ilalim ng NARDSAF. Katuwang naman ng Bureau sa gampaning ito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang academe, iba't ibang farmers and fisherfolk organizations, mga kinatawan mula sa crops, livestock at processing subsectors, at maging R&D experts. Bilang pangunahing unit ng DA pagdating sa agri-fishery R&D, ang DA BAR din ang nagtatakda ng mga pulisiyang nakaangkla sa pagkamit ng food security, pagsugpo sa kahirapan, pagsusulong ng people empowerment, pag-asenso ng Pinoy-led agribusinesses, pagpapalakas sa R&D systems ng bansa, at pagiging produktibo at maunlad ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa Pilipinas. Gayon din, pinagtitibay nito ang ugnayang panlabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng international R&D collaborations. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ang Maunlad na Pilipino online sa facebook.com/maunlad na Pilipino. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura, i-like, i-follow, i-subscribe ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa ating susunod na episode. Dito lang yan sa Maunlad na Pilipino. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. Ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At nagbabalik po tayo sa ating edisyon ngayong umaga ng Agri On Air. Katuwang po natin sa segment na ito ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. At makakasama po natin mula po sa Tigaon, sa Camarines Sur, ang punong abala. Ipapakilala po niya ang kanyang sarili ng mas masinsinan maya-maya lamang. Ang Porto Kitchen po na kinatawan ni Ma'am Angelica Sarsalejo. At para po yan sa ating chill lang, it's chilly. Ayan po, welcome po sa Maunlad na Pilipino. Ma'am Angie, kamusta po kayo?
Hello, magandang araw po. Kamusta po? Okay lang po ako. Okay po at, siguro po'y siyempre nagpapasalamat po Ah, kami sa inyong pagpapaunlak sa umagang ito at umpisahan na nga po natin 'yan. Excited po kami kasi Porto Kitchen, ano kaya ito? Kuwentuhan niyo naman po kami, kung papaano po nabuo ang ating Porto Kitchen. alright. Unang-una po, maraming salamat sa pag-imbita, Sir JV. And then, ako po si Angelica Porto, 23 years old, here sa Tigaon, Camarines Sur. And I started this business. Ako po talaga yung founder nito. I started this during 2020. It was um, early pandemic nung nagsara yung mga universities. Actually, nag-aaral pa ako that time. And then, pagdating dito sa bahay, nag-isip kami ng business na pwede naming i-offer since lahat naka-lockdown and pwedeng madala sa mga bahay-bahay. Nagtanim kami dito ng sili. So, nung nagbunga na siya, we tried to process it. Pero that time, 2020, hindi siya nag-boom kasi nga um, nakalock pa yung mga tao. Tapos, medyo yung packaging pa namin nun, it's not very appealing talaga sa mga customer. And then, there's this time na nagbalik school na ulit, which is during 2021. Natikman siya ng mga teachers ko kasi ginawa ko siyang business plan and um, hanggang sa naging thesis ko na po siya kasi I was um, a graduate of economics, agricultural economics, which is more related sa agribusiness. So, yun na yung naging thesis ko. Enterprise siya, thesis. And naging, ano siya, successful siya during that time kasi in-improve ko na yung packaging and suddenly nagkaroon na ng mga resellers kasi since kabubukas lang ng mga tao noon during that pandemic and naghahanap yung mga tao ng pangdagdag na kita. So, they tried reselling my product. So, it was really started yung sa thesis ko po. Hanggang sa yun, before graduation, nagkaroon ng opportunity sa Young Farmers Challenge and nagkaroon ako ng additional capital. So, ito na, nagtuloy-tuloy na. It's because the help of Department of Agriculture. Ayun. Angie, thank you dahil napili mo ang pag-top ng health ng ating Department of Agriculture na eager na tulungan ang mga kabataan sa agrikultura, as we say, kagaya mo. And with that, Yes. nag-start ka mo ito nung pandemic time. And Yes po. can you elaborate? Pwede mo bang ibahagi yung mga produkto na meron sa ating business? Well, it's more of chili-based products. Lahat ng products namin is may something talaga ng sili which meron kaming spices like chili flakes, chili powder, yung mga pangluto, garlic powder, ayan. And then meron din kami yung bestseller namin, yung chili garlic oil. We have two variants which is the mild para sa mga hindi masyadong kayang i-tolerate yung sobrang anghang. And then we have the extra hot variant. Also, nag-open din kami recently lang ng bagoong and surprisingly, sobrang mabenta siya. Lalo season siya ng mangga. Lagi kaming nasusold out that time. Bagoong, which is meron siyang variant. Meron kaming chicken binagoongan, pork binagoongan, and then yung plain lang. So, pang ano lang. And then we also have crunchy garlic bits naman. We also have that in spicy and regular flavor. Also, we have this chicken pastil which is kakalabas lang namin last month. It has also two variants which is the spicy again and then the regular one. So halos lahat talaga may something ng spice. So para align pa rin siya sa branding namin. Mm.
So more on that a bit later siguro, no? About naman dun sa ating, kumbaga yung back end, nabanggit na natin na nag-isip yung family ninyo, kayo, ng business na maganda, and this is it, si Portal Kitchen. As the founder, ano yung mga toka or tasks? Can you share that with us? Yes po. Actually, halos lahat sa akin. During production, konti lang naman na natutulong ko pero hindi ako napayag na nagkakaroon ng production na wala ako. Actually, it's ewan ko ba, when you own a business talaga, gusto mo lahat natututukan from the start to end of the day. And then, aside sa production, ako rin po sa social media management, which is sa Facebook, TikTok, and sa mga e-commerce platforms such as Shopee, TikTok Shop, Lazada, and then sa pagre-record ng mga sales, doing some Excel stuffs, and pagmamanage ng email, ah, pagmamanage ng mga customer, pagre-reply, ganun po. Lahat po ng ano, hanggang simula sa planning hanggang sa execution, ako po yung talagang punong abala. But nakakatuwa, no? Exciting kasi sabi nga nila kapag may sarili kang business, ikaw yung boss nito. So with Yeah. that, Angie, nabanggit natin yung mga variants ng mga produkto natin. Where did the chilies come from? Saan galing yung mga sili natin? At first, kinakaya pa dito yung tanim namin sa backyard namin. But, fortunately, nakapag, mm, nung dumami yung orders and resellers, nakatulong na kami sa mga farmers dito sa community namin. Ayan, kumukuha kami sa kanila. Meron kami mga suppliers, both inside and outside Bicol region. Kasi pag kulang yung supply sa mga supplier namin dito, inside Bicol region, nagpapatracking po ako outside, which is from Pangasinan, from Dagupan. Mm. So, ang business namin is more of um, nagfo-focus din para matulungan yung mga farmers namin, mga sili producers para magkaroon ng sure market ang kanilang mga harvest. Wow. And kaya siguro na-consider kayo sa ating nabanggit mo na earlier, yung Young Farmers Challenge ng Department of Yes. Agriculture. So, paano ka na-involve dito? Yung information by easily accessible sa'yo? Ano ba yung mga na-showcase niya doon at with regards doon sa award na nakuha ninyo? Nakuha mo? Oh, that young farmers actually nag-open siya 2021. Interested na ako since sinabihan na ako nung municipal agriculture's officer namin dito sa municipality. But when I tried looking at the requirements, parang sabi ko, oops, parang ang hirap kasi with all the financial planning, the business model canvas, parang hindi ko pa kaya. And also, I'm doing my thesis that time. So, before graduation ko, 2022, um, medyo maluwag na yung sked. Kaya nung nag-open ulit sila nung last year, 2022, sabi ko this time talaga sasalihan ko na to para before pa man ako mag-graduate, talaga may pagkakaabalahan na ako. So yun, nagka-interest ako 2022, sumali. And then, yun, pinalad po na manalo. Actually, that time, ano lang, yung tinda ko, yung present ko sa mga judges is chili garlic oil lang, which is very, very common. Kaya I really doubt myself pa na makakasali ako. But really, Department of Agriculture is helping young farmers to really pursue our dream business. So, kahit very common yung aking business, so kinonsider pa rin nila. And ako rin naman sa bilang pasasalamat sa binigay nilang opportunity, ginawa ko rin yung best ko para mag-expand yung business ko, para hindi sila magsisi, kumbaga, para mapatunayan na worth it naman ako dun sa napanalunan ko. Mm. And that's really a blessing kasi syempre to run the mill, sabi nga sa business, kailangan natin ng capital. And of course, Yes. dito sa ating napanalunan,
Ano yung naging ano nun, parang saan mo siya, nung nakuha mo na finally, saan mo siya na-allocate? Saan mo siya nagamit? Yung provincial level, I won 50,000 pesos. And then, I compete sa regional ulit, which I won 150,000 pesos. Inallocate ko siya, yung first yung 50,000 sa pagbili pa ng more on raw materials kasi po ako that time. Kasi iniisip ko, mas okay na meron akong mga saleable na available sa ano ko. And then, yung 150,000, I bought parang mga gamit like yung steamer, yung canner, yung lahat na magagamit namin during production. Tapos, nag-invest din ako sa mga bottles, as in, dinamihan ko talaga para sabi ko, tuloy-tuloy yung process namin. So, malaking tulong po talaga yung capital na yun. And also, with that capital, nakapag-open kami ng opportunity, which is dito sa community namin, na makapag-hire. Kasi, minsan, ang dami talagang order. So, kumukuha kami ng 2 tao dito sa community namin. So, big help yung capital na yun para makaya namin na mag-hire na makapagbayad. And also yun, sa mga ano talaga, more on investment yung nangyari dun sa grant na napanalunan ko. Initial investment ko, mga gamit, mga raw materials, and all. Nakakatuwa dahil napagsama mo syempre yung ating agri-business. Ayan, ano ba yung kahalagahan at benefits na tayo mga kabataan, yes, tayo mga kabataan, Angie, ay into farming at agripreneurship. Um, Kasi pag iniisip ng mga kabataan, when they hear about agriculture, ang lagi nilang iniisip magbubungkal ka ng lupa. Well, it's not about that. It's not just about that. There's a wide scope in agriculture. Actually, ang daming opportunities na nag-iintay if ano lang, bubuksan lang nila yung isipin nila. Mahalaga na tayong mga kabataan ay nag-engage whether sa agriculture itself, sa pagbubungkal ng lupa, and sa agribusiness o sa supply chain. Kasi ah, tayo lang din naman yung makikinabang in the future. Our ancestors or yung mga nakakatanda sa atin ay lilipas din. And much better na i-engage na natin yung sarili natin kasi it's for the future din naman. And speaking of the supply chain, saan ba nakakarating na yung mga products natin? I have resellers na po from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang pinakamarami, of course, dito po sa region namin. But, yun, more on, ano na po, marami sa Shopee, sa TikTok, yung mga umu-order. Kasi nasa e-commerce platform na po kami. And then, I have this mga customers na, especially during trade fairs na sasabihin, bibili sila ng marami kasi dadalhin nila, pampasalubong nila sa kamag-anak sa abroad. So, ayan, hindi ko na actually ano yung mga bansa na napuntahan ng products namin pero madami-dami na. And with regards doon sa mga partners natin along the way, kasi syempre, patuloy naman tayo sa business development natin. Yes. Siguro with ATI Bicol, meron po ba tayong mga ongoing activities pa din? Kasama sila? Yes po, with the ATI, they're very active po sa pagtulong sa akin. Actually, pag may mga trade fairs and then kasali yung and ini-invite yung ATI, especially the 4-H, lagi nila akong kino-contact to join and also yung mga seminars and activities nila na malaking tulong sa pag-i-improve pa lalo ng negosyo po. They really help a lot. Portal Kitchen is present sa social media, no? Like you mentioned, meron Yes siya po. sa Shopee. How about yung physical store? Meron ba siyang parang physical address? Paano makipag-ugnayan? Paano umorder? Physical, when it comes to physical, yung store po, we don't have that. We just manufacture and then
i-ano na lang sa mga reseller. Pero our address is Zone 6, Mabalod-Balod, Tigaon, Camarines Sur, located po dito sa Bicol. So, if gusto nyong umorder, ayan, dyan po yung address namin. But we don't have stores, pero may mga binabagsakan po kami ng mga produkto like pasalubong center, may mga sa mga market, meron po kami mga resellers dyan which is present po yung mga product namin and naka-display po talaga. Kaya yung mga buyer ko, yung mga retailers, dun ko na lang sila pinapapunta sa mga available na reseller ko sa lugar po nila. This is really exciting, no? Kasi sa Department of Agriculture, dalawa po yung ating mga tanggapang na babanggit sa ating talakayan ngayong umaga. Yan nga po ang ating katuwang, ang Agricultural Training Institute at ang Agribusiness and Marketing Assistance Service na talagang kaisa, bukod pa po sa mga ibang ahensya sa DA family, sa pagpapayaman sa ating mga kabataan sa agrikultura. And with that, siguro Angie, konting mensahe para po sa ating mga kabataan at mga agripreneurs, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Camarines Sur at sa buong Bicol Region. Well, siguro yung maano ko na lang is, if may gusto silang simulan, do it now. Also, kasi I have this, na yung mga kabataan natin is takot talagang sumubok ng something new. Kasi they are afraid to fail. Actually, this age is really meant for us to fail. 'Di ba? Hindi natin talaga alam lahat. So, ako sa part ko, I really try my best to learn from other people, especially sa mga business owners na talagang marami ng experience when it comes to this. I am very open and also nakakatakot siya na simulan, especially yung mga iniisip natin na negosyo. Kasi ang daming what ifs. You are scared, but do it scared. Yan yung lagi kong sinasabi, do it scared. Kasi either pag nag-success, thank you, but pag nag-fail, thank you pa din kasi may natutunan ka. So, the next time na gagawin mo siya, you're not doing it from the scratch. You have an experience na. So, kung may mga naiisip kayo, go for it na. Believe in yourself and lahat naman nagsisimula sa umpisa and lahat naman nagsisimula sa mahirap. So, kung kinaya ko, of course, kaya niya rin. Oh, kaya talaga naman, nag-iwan pa nga po ng huling mensahe, do it scared. Kaya chill lang, it's chilly with Yes. Ma'am Angie Sarcelejo ng Porto Kitchen. By the way, nakita ko kayo sa Instagram, so finalo ko kayo sa mga listeners natin. Ganyan din ang gawin ninyo. Support po natin ang ating mga kabataan sa agrikultura, Yes. mga local products Support natin. local products. Yes, congratulations din sa pagkakapanalo mo sa Young Farmers Challenge ng DA. Yes, thank you so much po, ma'am. Thank you so much for having me. We'll see more of you at siya na nga po magtatapos for now ang ating Agri On Air. Ngayong umaga katuwang muli ang DA-ATI. Maraming salamat po. At mula po sa ating Agri On Air, narito po tayo sa Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating UK episode ngayong umaga ay hatid sa atin ni Sir Joseph John Palarca, Information and Advocacy Specialist ng PSO Mindanao. Sa tulong ng Convergence Initiative ng iPlan component ng PRDP Mindanao, nalunsad ang Coffee Investment and Stakeholders Forum sa San Isidro, Davao Oriental noong June 27, 2023. Kasama ang PhilCafe ng ACDI VOCA at Department of Trade and Industry Davao Oriental, nagpulong ang mga coffee farmers, coffee buyers at iba pang stakeholders para mapag-usapan ang mga hakbang para paunlarin ang coffee industry sa probinsya. Pakinggan natin ang panayam kay Jocelyn Banlasan, ang Provincial Director ng DTI Davao Oriental, kung paano sa pamamagitan ng Convergence nakakatulong ang PRDP para mapaganda ang kalidad ng kape sa Davao Region.
the importance of these stakeholders with the coffee growers and katong mga potential po nga mga coffee growers and the investment forum is that this is an avenue where we converge the services of different agencies. Like we have also project in DTI to assist the coffee farmers, and in cooperation and in partnership with DA, PRDP, we are given an assistance of to 1.2 million to augment the services, because what is important is collaboration and complementation, because DTI alone with our mandate cannot embrace all the responsibilities in helping them grow as a farmer. During this forum, we are inviting buyers because we want to set the tone of what quality of coffee they are needing, so that in the future, when they produce coffee, they will fit into the requirements of our buyer. This kind of convergence is very important and needs to be sustained, because in this way, there will be an open communication from the buyers and from the farmers itself. So it's important that there will be a two-way communication, asking questions on the part of the buyers and also asking questions on the part of the farmers, where the buyers will also understand the status of the farmers and the farmers will also understand the situation of our buyers. Through the assistance of Department of Agriculture, PRDP, with the funds given to us, we conducted skills training, orientation on the quality of coffee, rejuvenation, plant care, and of course, there's a mini cupping laboratory that will be awarded to Dorso, our university here in Davao Oriental, where our coffee farmers will be able to assess the quality of the coffee that we are producing in the province. We're looking forward that our planters, our farmers here in the province will meet the requirement of our market. And after meeting the requirements would mean coming up with a quality coffee. And through the assistance of our university in assessing the quality of our coffee, that's maybe the time we could be assured that our farmers will have a sure market and they will have a better price in the future and they will become competitive and, of course, address the demand gap of coffee. Maraming salamat, Sir Joseph, at abangan pa ang mga inihandang bahagi sa atin ng DAPRDP, tutok lang sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At mga ka-agri, isa pong organisasyon na kung tawagin po ay Durian Industry Association of Davao City ang nakinabang mula sa isang export deal ng Pilipinas at China. Kilalanin ang ating mga Farmtastic Pinoys, kasama muli si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Farmtastic Pinoys na at ako ang inyong segment host na si Imari Vergara. Abril 2023 nang simulan ng Pilipinas ang pag-export ng Davao Durian sa China. Bahagi ito ng naging kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na nabuo noong Enero, kasabay ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing. Isa sa mga nakinabang mula sa export deal na ito ang Durian Industry Association of Davao City, isang organisasyong kinabibilangan ng Belvis Farm na pagmamay-ari ni Emmanuel Belvis. Anak ng isang magkakakaw at magdudurian si Emmanuel Belvis. Ang inspirasyong hatid ng kanyang ama ang nagtulak sa kanya upang magtapos ng kursong horticulture sa University of the Philippines, Los Baños. Taong 2005 nang makatanggap siya ng oportunidad upang mag-aral sa Australia. Natutunan niya ang iba't ibang Good Agricultural Practices o GAP. Bumalik siya sa Pilipinas, bit-bit ang mga bagong kaalaman na ito na kanya namang in-apply kaagad sa Belvis Farm. Isa sa mga unang hakbang na ginawa ni Emmanuel bilang manager ng Belvis Farm ang pagkuha ng GAP certification.
Ito ang kanyang paraan upang matiyak sa kanilang mga mamimili na ligtas at sariwa ang mga produkto ng Belvis Farm. As of 2021, GAP certified na ang kanyang farm. Gumagawa rin ang Belvis Farm ng iba't ibang durian delicacies. Ang mga durian naman na kanilang ine-export ay blast frozen at vacuum pack upang masiguro ang pagiging sariwa nito. Ibinabahagi naman ni Emmanuel ang kanilang best practices sa iba pang lokal na magsasaka. Hatid din ng Belvis Farm ang iba't ibang trabaho para sa kanilang mga kababayan. Isa sa mga hamong hinaharap ng durian producers na tulad ni Emmanuel ang mahinang benta, dulot ng mababang demand at oversupply. Dahil dito, tinututukan ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalakas sa durian industry ng bansa. Ang laki ng naitulong ng Department of Agriculture sa amin, especially with the AMAD. Through their assistance, nakakuha kami ng harvesting vehicles na nagamit ng association. Nakakuha kami ng reefer vans for our post-harvest facility na plano namin gagawin. And natulungan ang mga members namin with the tools and equipment na naibigay sa amin. And not only that, pati yung mga trainings na binibigay ng Department of Agriculture. Like the durian cultural and quality control. Majority naman, it's aimed for quality production. This is a good chance na ang mga farmers, lalo na mga backyard farmers, will learn how to produce good quality, globally competitive na durian fruits. Sa kasalukuyan, nagpo-produce ng 250 hanggang 300 tons ng durian ang Belvis Farm. At bilang presidente ng Durian Industry Association of Davao City, malaki ang pasasalamat ni Emmanuel sa pamahalaang naghatid ng maraming oportunidad para sa kanilang asosasyon at sa Belvis Farm. To President Bongbong, thank you very much for being a good supporter for the durian farmers. And to the other agencies, Department of Agriculture, DA AMAD, BPI, sila talaga yung sumusuporta sa mga farmers natin and sila yung naging link natin dun sa China market. With their help, hopefully po, tuloy-tuloy po yung pag-expand natin at pagtulong natin sa mga farmers natin. Yan si Emmanuel Belvis, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat, Imari! At ayan po ang Farmtastic Pinoys para sa araw na ito. Muli, punong-puno po ang aming mga puso ng pasasalamat dahil sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan! Gumigising. At narito po ating pagkain kaisipan para sa magang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 27, Talata 1. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po'y walang humpay na nagpapasalamat sa aming DZAS family na katuwang namin for this week's episode at sa lahat ng episode na hatid namin sa inyo. Okay po, ayan lang pong oras na meron tayo. Kita-kits po tayo ulit next week. Ayan, Saturday po, 5 to 6 in the morning. At sa lahat po ng kabalikat natin sa programang MNP, kabilang syempre, si Ka John Enriquez at Imari Vergara. Ako po, si Ella Arsiaga. At hanggang sa muli po, at enjoy the rest of the weekend. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.